Niyakap ng maitim na ulap ang kalangitan. Nagsimula ng lumakas ang patak ng ulan habang naglalakbay ang diep sa baku-bakong daan. Ramdam ni Bernadette ang bawat yugyok ng sasakyan. Ramdam din niya ang bigat sa kanyang dibdib. Patay na si Tito Enrique. Ang kapatid ng kanyang ama, 1 linggo na ang nakalipas mula nang matanggap nila ang balita. Wala siyang nakita sa Maynila. 1 linggo na rin siyang nakikinis sa mabulungan at kwento-kwento ng makamaanak kung paano raw kinuha si Tito Enrique, kung paano raw siya dinukot sa gabi at kinabukasan, bangkay na lang ang natakpuan. Ngunit ang pinakamabigat na bulong ay ang isa na halos pumali sa kanyang pagiging praktikal, aswang. Hindi makapaniwala si Bernadette. Lumaki siya sa Maynila, sa gitna ng sumantong kalsada at traffic. Sa siyudad, ang pinakamalaking halimaw ay kahirapan at korupsyon. Hindi ang mga nilalang na nakikita lang sa pelikula. Para sa kanya, magakwento lang ito ngang matatanda, pampatakot sa mabata. Pero ang ama niya, si Mang Tonyo, ay seryosong-seryoso. Iyon ang dahilan kung bakit, sa kabilang lahat, nandito sila ngayon, naglalakbay sa pinakaliblib na bahaging Samar. Malayo pa ba pa? Tanong niya, halos hindi marinig sa lakas ng ulan at ingay ng diip. Konting kambot pa, Neng. Sagot ni Mang Tonyo, nakasandal sa upuan, nakapikit. Napansin ni Bernadette na mas payat ito kaysa dati. Ang mamata niya ay may bakas ng pagod at lungkot. Pagpasok nila sa barangay malalim, tila may pader na humaharang sa mundo. Biglang huminto ang ingay ng siyudad. Ang daan ay naging putikan. Ang mga bahay ay malayo sa isa't isa. Tila nagtatago sa ilalim ng mga matatandang puno na binalot ng lumot. Ang hangin ay mabigat, amoy lupa at basang dahon. May kakaibang tahimik. Hindi tulad ng tahimik sa Maynila na sinasabayan ng ingay ng aircon o kotseng dumadaan. Ito ay tahimik na may nakatagong hininga. Napakasakit ng pagulan. At ang ilang diip ay halos hindi makatago sa kapal dilim. Nakita ni Bernadette ang maaninong nga puno na tila nagmamatiak. Mamata nga puso ang sumisilip mula sa dilim. Ang baho ngang basang lupa at lumang kahoy ay pumasok sa kanyang ilong. Amoy ngang isang lugar na halos hindi pa nagagalaw ngang modernisasyon. Andito na tayo? Sabing driver, pinapatay ang makina. Bumaba sila sa harap ng isang lumang bahay, gawa sa kahoy at kawayan. Ang bubong nito ay ari sa dahon ng niyok na may mga butas-butas na, lumang-luma. Malawak ang bakuran, halos napapalibutan ng matataas na damo. Sa likod, may isang malaking puno na ang maugat ay tila makamay na kumakapit sa lupa. Balete, narinig na niya ang tungkol sa mga balete tree. Sinasabing tirahan ng engkanto at espiritu. Halika na, anak. Yaya ni Mang Tonyo. Hawak ang braso niya habang naglalakad sila patungo sa pintuan. Naramdaman ni Bernadette ang mga titingang magkapitbahay na sumilip mula sa kanilang magabahay. Ang matingin nila ay halo-halo. May awa, may takot, at may kakaibang pagtatago. Tila alam nila ang isang bagay na hindi pa niya alam. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa isang maliit na kubo sa kabilang kalye. Payat ito, at ang balat niya ay kulubot na tila lumang pergamino. Si Mang Lito, siya ang pinakamatandang kapitbahay ni Tito Henry. Tonyo, bati ni Mang Lito. Ang boses ay parang bulong. Salamat et nakarating kayo. Mang Lito, sagot ni Mang Tonyo, niyakap ang matanda. Bernadette, di ba? Tanong ni Mang Lito sa kanya. Ang mata ay nakatitik ng matalim. Napakalaki mo na. Huling kita ko sa'yo, nasa tiyan ka pa ang nanay mo. Ngumiti si Bernadette, pilit. Opo, Mang Lito.
Ingat kayo rito. Hija, bulong ni Mang Lito. Ang boses ay halos hindi na marinig sa tunog ng hangin. Lalo na sa gabi. Hindi lahat ng tikita mo ay totoo. At hindi lahat ng mukhang tao ay tao. Tiningnan siya ni Bernadette. Ano ba ang ibig sabihin ng matanda? Hindi niya maintindihan. Nagdududa siya. Para sa kanya, mga salita lang itong isang matanda na lumaki sa makuwentong bayan. Mang Lito, may pinaghihinalaan ba kayong may kinalaman sa nangyari kay Tito Enrique? Diretsahang tanong ni Bernadette. Kailangan niya ng concrete answers, hindi bulong ng kung ano. Nag-alinlangan si Mang Lito. Tiningnan niya si Mang Tonyo. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Bernadette. Wala tayong mapapatunayan, Hija. Pero may mabagay na hindi nakikitang mata. Kailangan mong maging alerto sa pandinig. Naktungo na sila sa lupngang bahay ni Tito Enrique. Amoy alikabok, amoy luma, at may bahit ng amoy patay. Ang makagamitan ay nakalatak, tila iniwan ng nagmamadali. Sa sala, may isang maliit na altar na may larawan ni Tito Enrique. Napansin ni Bernadette ang magutil ng bawang at asin na nakasabit sa bintana at isang maliit na krus na gawas sa kahoy. Ang gulo naman dito, pa? Sino nag-ayos nito? Tanong ni Bernadette, pinupunasan ang alikabok sa upuan. Malamang ang mga kapitbahay. Naglilinis sila, Ning, para sa salamay. Sagot ni Mang Tonyo. Hayaan mo na, magpahinga ka muna, pagod ka sa biyahe. Habang papalubok ang araw, mas lalong bumibigat ang hangin. Ang mga insekto ay nagsimulang umawit ng kanilang nakabibinging kanta. Ang dilim ay mabilis na lumukop sa malalim. Nakaramdam si Bernadette ng kakaibang kaba. Nabalikan niya ang sinabi ni Mang Lito. Hindi lahat ng mukhang tao ay tao. At ang tungkol sa aswang, kinagabihan, nakahiga si Bernadette sa lumang papak sa kwarto ni Tito Enrique, hirap siyang matulog. Ang bawat kaluskos eng dahon, ang bawat huni ng kuwago ay tila nagiging isang nakakatakot na tunog. Ang mga powder na kabayan ay umugong sa hangin, tila may bumubulong. Bigla, isang mahina, ngunit malinaw na ingay. Tila may kumakayot sa bubong, kumalansing, kaluskos. Hindi lang isang kaluskos, kundi sunod-sunod. Tila may naglalakad o nakakayot. Napabangon si Bernadette. Hinikpitan niya ang kumot. Napakinggan niya ang kanyang pahinga. Napakatahimik ng buong bahay. Tanging ang tunong ng pagkayot sa bubong ang maririnig. At isang amoy. Mabahong amoy, hindi amoy lupa, hindi amoy basa. Isang amoy na tila nabubulok na karne. Pero may halong matamis na kasusulasok. Tumindig ang kanyang balahibo. Nagtakip siyang bibig, halos hindi makahinga. Mas lumakas ang ingay. Tila may mabigat na bagay na naghihila sa bubong. At ang amoy, mas lalong bumabaha sa kanyang ilong. Kinalampak niya ang pintong kwarto ni Mang Tonyo. Pa! Gising! Bulong niya, halos hindi makahinga. Nagising si Mang Tonyo. Bakit, anak? Ano yan? May kalusko sa bubong pa. At ang baw, amoy pati. Bumangon si Mang Tonyo. Inis. Hay naku, anak. Guni-guni mo lang yan. Malamang pusa lang yan o daga. Sanay lang yan sa siyudad. Pero pa, ang lakas at ang amoy. Matulog ka na, Neng, wala yan. Hayaan mo na. Baka nga pusa lang. Huminga ngang malalim si Mang Tonyo. Pagkatapos ay bumalik sa pagiga. Tiningnan ni Bernadette ang kisame. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng ama. Hindi ito pusa, hindi ito daga. Ang tunog ay mas mabigat, ang amoy ay mas masahol. Pinakinggan niya ulit. Walang tunog. Naging tahimik ang lahat. Ang amoy ay unti-unting nawala.
Ngunit alam ni Bernadette na hindi ito guni-guni. Mayroong isang bagay. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. At alam niya na ang bagay na iyon ay nasa itaas, sa bubong, nagmamasid. Ang umaga ay dumating, ngunit ang bigat ng gabi ay nanatili. Hindi nakatulog ng mayos si Bernadette. Ang bawat kaluskos ay nakdulot ng pagkabahala. Ang bawat anino ay naging hugis. Ngunit sa ilalim ng liwanag ng araw, pilit niyang ipinagsawalang bahala ang lahat. Pusa lang yun, Bernie. Paulit-ulit niyang sabi sa sarili, kusa lang yan ng pagod at bagong lugar. Ngunit ang amoy na iyon, hindi niya malimutan. Ang araw ng lamay ni Tito Enrique ay abala. Dumating ang kamaanak mula sa iba't ibang baryo. Ang bahay ay napunong bulungan at mahikbi. Ngunit sa likod ng pakikiramay, mayroong kakaibang enerhiya sa ere. Tila may hindi sinasabi. Napansin ni Bernadette ang ilang ritual na hindi pamilyar sa kanya. Ang matatanda ay nagwiwisik ng asin sa paligid ng kabaong. May isang babae na patuloy na nagdadasal habang nakasara ang mga bintana. Tila may kinatatakutan na makapasok. Ang bawat isa ay tila nagbabantay. Hindi lamang sa patay kundi sa isang bagay na hindi nakikita. Bakit po nila nilalagyan ng bawang ang kabaong? Tanong ni Bernadette sa kanyang tita Kering, kapatid ni Mang Tonyo, para di maagaw, bulong ni Tita Kering. Kinakabahan, kahit patay na. May mga nagtatangka pa rin. Napakunot ang noo ni Bernadette. Ang agawin po ang ano? Nagalinlangan si Tita Kering. Ang kaluluwa o ang laman, basta para dilapitan ng nilalang na di taga rito. Tumingin si Bernadette sa paligid. May malalaking nakikipag-inuman sa labas at napansin niyang madalas silang sumulyap sa punong balete sa likod ng bahay. May mga batang naglalaro sa bakuran, ngunit hindi sila lumalapit sa puno. Tungkol sa aswang, tita, diretsahang tanong ni Bernadette, sinubukang sundutin ang topik. Totoo po ba yun? Biglang bumulong si Tita Kering, nanginginig ang boses. Huwag kang magbanggit ng ganyan dito, Bernie, lalo na ngayon. Alam mo naman ang nangyari kay Enrique. Hindi naman siya nakasakit. Bigla na lang siyang nanghina. At saka, yung magalos salig niya, di ba? Naramdaman ni Bernadette ang lamig sa kanyang batok. Naalala niya ang sinabi ni Mang Tonyo na aksidente lang ang nangyari kay Tito Enrique. Ngayon, may iba siyang naririnig. Sa isang sulo, nakita ni Bernadette ang isang lalaki na nakaupo maisa, nakatingin sa kawalan. Ang lalaki ay payat, ang balat ay maitim at ang mga mata ay malalim, tila palaging may hinahanap. May mahabang buhok at balbas, at ang madamit niya ay luma at marumi, Krisostomo. Naririnig na niya ang manggabulong tungkol dito. Siya raw ang pinaghihinalaan ng lahat. Ang taga-baryo na sinasabing isang aswang. Sino po yan, tita? Tanong ni Bernadette. Itinatago ang kamay sa likod para ituro si Krisostomo. Si Christian, bulong ni Tita Kering. Tila takot na takot. Ang sabi-sabi. Siya raw ang dahilan kung bakit namatay si Enrique. Siya raw ang aswang. Nilingon ni Bernadette si Krisostomo. Tahimik lang ito, hindi nakikipag-usap sa sinuman. May aura siyang tila na iba sa lahat. Ngunit sa mata ni Bernadette, mukha lang itong isang pulubi, isang taong napabayaan. Hindi siya naniniwala. Kung aswang ito, bakit siya narito sa gitna ng lamay nang hindi nagtatago? Pero tita, parang ordinaryong tao lang po siya, sabi ni Bernadette. Huwag kang magpapakita sa kanya. Bernie, paalala ni Tita Kering. Ang aswang, nagpapanggap. Hindi mo alam kung sino ang tunay.
Hindi nagtagal. Napansin ni Bernadette na mas madalas nang nagpapahinga si Mang Tonyo. Ang dating masigla niyang ama ay tila unti-unting nang hihina. Nawawalan siyang ganang kumain at ang kulay ng kanyang balat ay tila lumalabas. May kakaibang pamumutla. Pa, ayos ka lang po ba? Tanong niya. Nakaalala. Okay lang ako, anak. Pagod lang sa biyahe. Sagot ni Mang Tonyo. Pilit na ngumingiti. Ngunit ang mata niya ay may bakas ng pagod. Naalala ni Panel ang amoy na narinig niya sa kapi, ang pagkayot sa bubong, at ang bigla ang paghina ng ama niya. Coincidence lang yan, pilit niyang ipinaalala sa sarili. Kaya lang yan kasi matanda na siya. Lumabas si Bernadette para huminga na sariwang hangin. Ang mga bata ay naglalaro sa malayo. Ang mga matatanda ay nakukwentuhan. At si Crisostomo, nakaupo pa rin sa sulok, nakatitik sa kawalan. Hindi niya sinasadya, ngunit napakinggan niya ang bulungan ng dalawang babay sa tabing ng puno ng baleta. Kawawa naman si Tonyo, sabi ng isang babae. Parang si Enrique din ang nangyayari sa kanya. O nga, sagot ng isa. Ang bilis ang panghina. Kaya pala siya dinala dito. Narinig ko. Bago pa raw siya makarating. Sinimulan na siya. Sino kaya ang susunod? Nagulat si Bernadette. Sino ang sinisimulan? At ano ang ibig sabihin ng susunod? Mang Tonyo pala, bulong ng isa. Ang sabi-sabi, siya raw ang sunod na biktima. Ang simula pa lang ang pagdating nila, doon na sinimulan ang sumpa. Naramdaman ni Bernadette ang bigat ng kanyang puso. Tumigil ang kanyang pahinga. Ang kanyang nga paa ay tila nakadikit sa lupa. Nag-init ang kanyang nga mata. Ang kanyang ama, susunod na biktima, ang kanyang praktikal na pag-isip ay nagsimulang mabiyak. Ang lahat ng lohikal na paliwanag ay tila naglaho. Nilingon niya ang bahay. Nakita niya ang anino ngang niya sa loob ng bahay, payat at nanghihina. At sa likod ng lahat ng iyon, ang mukha ni Crisostomo, tahimik at malalim ang titik. Alam ni Bernadette na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Ngunit hindi pa niya alam kung ano. At sino ang dapat niyang paniwalaan. Ang mabulong na narinig ni Bernadette ay bumuntot sa kanya tulad ng isang malamig na hininga. Ang ideya na ang kanyang ama ay maring maging susunod ay tumagos sa kanyang pagiging praktikal at nahasik ng binhing takot. Hindi niya kayang tanggapin iyon. Hindi pwedeng guni-guni lang ang lahat ng ito. Kinabukasan, kitang-kita na ang panghihina ni Mang Tonyo. Halos hindi na ito makakain at ang dating malakas niyang tinig ay naging mahina. Ang kanyang nga mata ay lumalim at ang kanyang balat ay tila nawalan ng kulay. Pa, kailangan na nating umuwi. Pakiusap ni Bernadette halos mayak. Doon na lang tayo sa Maynila magpa-check up. Baka na-stress ka lang sa biyahe. Umiling si Mang Tonyo. Pilit na ngumingiti. Okay lang ako, Neng. Malapit na akong gumaling. Nakausap ko si Aling Dina. Sino po si Aling Dina? Tanong ni Bernadette. Nagtataka. Siya ang albularyo dito. Ang sabi ni Tita Kering. Siya raw ang makakatulong sa akin. Paliwana ni Mang Tonyo. Pumaya na ako na magpagamot sa kanya. Mamaya raw, pupunta siya dito. Narinig na ni Bernadette ang tungkol sa mga albularyo, mga tradisyonal na manggagamot sa siyudad. Titignan niya ito ng may pagdududa, ngunit dito sa malalim, tila ito ang huling pag-asa. May bahit ng pag-asa sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nun ay isang malamig na pagdududa. Hapon nang dumating si Aling Dina. Ang albularyo ay isang matandang babae na may mga puting buho na nakapusot ng maayos. Ang kanyang mamata ay malaki at mabait.
at ang kanyang malabi ay palajing nakangiti. May suot siyang lumang baro at palda, at may dalang maliit na bayong na puno nga dahon, ugat, at iba't ibang langis. Ang amoy ngang herbal ay humalo sa hangin. Magandang hapon. Iho, bati ni Aling Dina kay Mang Tonyo. Ang boses ay malumanay. Narito na ako para gamutin ka. Lumapit si Aling Dina kay Mang Tonyo at hinawakan ang kanyang kamay. Ang madaliri niya ay payat, ngunit may kakaibang init. Bernadette, di ba? Tanong ni Aling Dina. Nakangiti kay Bernadette. Huwag kang mag-alala, gagaling ang papa mo. Mayroon lang kasing masamang espiritu na kumakapit sa kanya. Pero kaya natin yan para kay Bernadette. Ang masalitang masamang espiritu ay puro pamahiin. Ngunit ang pagiging kalmado ni Aling Dina at ang ngiti nito ay nagbigay sa kanya ng kahit kaunting pag-asa. Kung kaya nitong mapabuti ang ama niya, susundin niya. Sinimulan ni Aling Dina ang kanyang ritual. Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa ibabawang katawan ni Mang Tonyo, bumubulong ng badasal sa wikang hindi maintindihan ni Bernadette. Pinahiran niyang langis ang noo at dip-dip ng ama niya. Ginawa niya ito ng buong pag-ingat at ang bawat galaw ay punong misteryo. Habang ginagawa ni Aling Dina ang kanyang paggamot, napansin ni Bernadette ang isang bagay. Habang hawa ni Aling Dina ang kamay ni Mang Tonyo, nakita ni Bernadette ang isang maliit, madilim na pase sa likod ng palat ng amo niya. Hindi ito tulad ng ordinaryong pase. Ito ay tila isang batik, sadyang maitim, at may kakaibang anyo. Tila ito'y resultang matinding pressure. Nagulat si Bernadette. Ngunit mabilis na itinago ni Aling Dina ang kamay ni Mang Tonyo sa ilalim ng tela. Tila hindi niya sinasadya ang pagkakita ni Bernadette. Ngunit ang ngiti sa labi ni Aling Dina ay hindi nawala. May kakaibang kislap sa kanyang nga mata na nakpakaba kay Bernadette. Nang matapos ang paggamot, ngumiti si Aling Dina. Ngayon, magpahinga ka, Tonyo. At ikaw, Hija, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Umalis si Aling Dina at nagkaroon ng bigat sa dibdib ni Bernadette. Hindi niya maintindihan kung bakit. Dapat ay masaya siya. Dapat ay umaasa siya. Pero may isang bagay na mali. Ang batik sa kamay ng ama niya, hindi niya iyon makalimutan. Habang papalubok ang araw, naglalakat-lakat si Bernadette sa labas ng bahay. Sinusubukang ayusin ang kanyang isipan. Ang sariwang hangin ay nagbigay ginhawa, ngunit ang katahimikan ngang baryo ay tila may sinasabi. Biglang may umalingasaw na amoy. Amoy pinagalong bulok na karne at bulaklak. Ang amoy na naramdaman niya kagabi at nakita niya si Crisostomo. Nakaupo ito sa ilalim ng punong awayan sa dikalayuan. Lalong mukhang payat at gulo. Nakatingin ito kay Bernadette. Ang mga mata ay malalim at tila may sinasabi. Pagpapanggap. Bulong ni Crisostomo. Ang boses ay halos hindi marinig, ngunit sapat para marinig ni Bernadette sa tahimik na gabi. Pagpapanggap. Ang pinakakatiwalaan. Siya ang Toto. Napatigil si Bernadette. Tinitigan niya si Crisostomo. Sinusubukang intindihin ang mga salita nito. Pagpapanggap? Ang pinakakatiwalaan? Sino? Naglakat papalayo si Crisostomo. Patuloy na bumubulong. Tila kinakausap ang hangin. Napakagat labi si Bernadette. Sino ang pinakakatiwalaan dito? Si Aling Dina? Ang albularyo na kakagaling lang sa bahay nila? Pilit niyang ipinagsawalang bahala ang sinabi ni Crisostomo. Mukha itong bali, pero ang amoy at ang batik sa kamay nga niya. Gabi na. Ang dilim ay mas malalim. Ang mainsekto ay mas malakas. Nakahiga si Bernadette, pilit na matulog.
Ngunit ang kanyang isipan ay abala sa manangyari. Ang mabulong, ang batik, ang amoy. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mukha ni Crisostomo at ang kakaibang kislap sa mata ni Aling Dina. Nakatulog siya sa wakas, ngunit hindi ito payapa. Ang kanyang nga panaginip ay puno nga anino, mabulong at ang amoyng nabubulok. Nagising siya ng may bigat sa dibdib, tila may nakadagan. Napakatahimik sa loob na bahay. Narinig niya ang mahinang hilik ni Mang Tonyo mula sa kabilang kwarto. Lumabas siyang kwarto, nag-ingat sa bawat hakbang. Gusto niyang uminom ng tubig. Pagdating niya sa kusina, may narinig siyang kakaibang tunog. Hindi ito mula sa bubong, mula ito sa labas. Parang huni. Ngunit hindi ito huni na ibon. Hindi rin ito ingay na insekto. Ito ay tila huni na isang hayop na nasasaktan. At may halong iyak. Isang matinis na hiyaw ng pusa. Sunot-sunot. Hindi lang isa, parang maraming pusa na nag-away o nasasaktan. Ang tunog ay malapit sa likod ng bahay. Nagtago si Bernadette sa likod na kurtina. Dahan-dahan itong sinilip. Ang labas ay madilim. Ang punong balata ay nagbabanta sa dilim. Ang masanga nito ay tila makamay. At doon, sa gitnang kadiliman, malapit sa punong balete, may nakita si Bernadette, isang malaking anino. Hindi ito tao, hindi ito hayop. Ito ay isang itim na hugis na gumagalaw ng napakabilis. Tila may lumilipat, ngunit napakalaki. Naririnig pa rin niya ang hiyaw ng mapusa. Ngayon, may kasama ng kakaibang tunog, tila may humihigop. Nailekleg ang peso sa kamay ni Bernadette. Pese, nagulat siya sa sariling ingay. Ngunit ang anino sa labas ay hindi gumalaw. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa nito. Napakabigat ng hangin sa paligid. Ang amoy ng nabubulok na karne at matamis na bulaklak ay bumalik. Mas matindi ngayon. At pagkatapos, mas matinis na hiyaw. Ngayon, alam na ni Bernadette kung ano ang naririnig niya. Mangga pusa ito. Manya, pusa na pinapatay. Ang anino ay gumalaw ulit. Ngayon, nakaroon itong ang hugis. Tila may malalaking pakpak. Kumakaway sa dilim. Parang isang higanteng paniki. Kinilabutan si Bernadette. Hindi ito paniki. Mas malaki. At ang tunong ng hiyaw ay tila lumalayo. Ang anino ay dahan-dahang lumilipat. Papalayo. Palayo sa punong ng balate. Ngunit bago ito tuluyang mawala sa dilim, isang bagay ang nangyari. Ang anino ay dumaan sa harap ng buwan na ngayon ay sumilip mula sa ulap. At sa isang iglap, nakita ni Bernadette ang hugis nito. Ang kalahating katawan. Ang mahabang, maitim na dila. At ang napakalaking pakpa na umabot sa langit. Isang nilalang na kalahating katawan lang at walang binti. Nakita niya ang madetalyeng katawan nito. Ang malaman na nakalawit. At bago pa man niya lubusang maunawaan kung ano ang nakita niya, ang malaking anino ay lumipat sa harap ng bintana ng kanyang kwarto. At sa isang iklap, habang lumilipas ito, tila nakaroon ito ngang mukha. Hindi ito mukha ngayop. Ito ay mukhang isang matanda. May ngiti. At ang mamata, mga mata ni Aling Dina. Nang sumapit ang umaga, parang bangungot ang lahat ng nakita ni Bernadette sa gabi. Ang mukha ni Aling Dina sa gitnang kadiliman. Ang kalahating katawan na lumilipat, ang amoy ng kamatayan at ang hiyaw nga pusa. Pilit niyang ipinaksawalang bahala. Sinasabing guni-guni lamang itong pagod at takot. Ngunit ang batik sa kamay ni Mang Tonyo at ang kanyang patuloy na panghihina ay patunay na mayroong isang bagay na mali. Sa nga sumunod na araw, lalong lumala ang kalagayan ni Mang Tonyo.
Ang dating matipunong katawan niya ay tila unti-unting nilamon ng isang hindi nakikitang karamdaman. Kung dati ay malakas siyang magsalita, ngayon ay tila naubusan na siyang boses. Ang kanyang nga mata, na dating punong buhay at kagalakan, ay ngayon ay malabo at walang kislap. Ang kanyang mabuto ay tila lumitaw sa kanyang balat. Bawat umaga, mas lalo siyang namumutla. Ang mga labi niya ay halos puti na. Kahit anong gawin ni Bernadette, hindi siya makakain. Pinilit niyang pakainin ng lugaw, ng sabaw, ngunit bahagya lang itong lunukin ng ama. Pa, kailangan na nating umuwi. Paulit-ulit niyang pakiusap, lumuluha. Hindi ka gumagaling dito. Kailangan mong doktor. Hospital, pa. Umiling si Mang Tonyo, tila pagu na pagu. Gagaling ako, anak. Nagagamot na ako ni Aling Dina. Malakas pa ako. Ngunit hindi. Hindi malakas si Mang Tonyo at hindi siya gumagaling. Ang bawat pagdalaw ni Aling Dina ay tila nagdaragdak lamang sa pagina ang kanyang ama. Pagkatapos ng bawat ritual, mas lalong lumalalim ang pamumutla, mas lalong humihina ang tinik. Naalala ni Bernadette ang malumang kwento na narinig niya tungkol sa aswang na humihigop ngang hininga na laman ng buhay. Ang makwento na kanyang pinaktawanan noong bata pa siya, ngayon ay tila nagiging katotohanan. Ang maasalita ni Mang Lito ay bumalik sa kanyang isipan. Hindi lahat ng mukhang tao ay tao. At ang magulong ni Crisostomo, pagpapanggap ang pinagkakatiwalaan. Siya ang toto. Ang kanyang pagmamahal sa ama ay nagtulak sa kanya na maging desperado. Kung hindi niya kayang ilayo ang ama niya sa baryo, kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang lohika niya ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagnanais na iligtas ang kaisa-isang pamilya na natitira sa kanya. Pa, wala po bang ibang gamot? Tanong ni Bernadette kay Mang Tonyo. Pilit na pinigilan ang pag-iyak. Hindi ko alam. Ana, sagot ni Mang Tonyo. Napapikit. Nagpapagaling lang ako. Matulog ka na, Neng. Hindi siya makatulog. Sa gabi, tinititigan niya ang ama. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat pakbuntong hininga ni Mang Tonyo. Ang kanyang makamay ay nanginginig sa takot. Minsan, naramdaman niya ang init ng kanyang ama na lumalamig. Niyakap niya ito ng mahigpit, tila nagmamakaawa na huwag itong lumisan. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi niya pwedeng hayaan na lamunin ng kung ano man ang kanyang ama. Kung ano man ang nilalang na iyon. Kung totoo man ang aswang o hindi. Alam niya na si Aling Dina ang may gawa. Ang batik sa kamay ni Mang Tonyo, ang amoy na iyon, at ang nakatakot na mukha na nakita niya sa dilim. Nakpasya si Bernadette na maging mapanuri. Habang natutulog si Mang Tonyo at wala si Aling Dina, sinimulan niyang haluhugin ang kwarto nga. Hinanap niya ang anumang bagay na maaring magpaliwanag sa nangyayari. Wala siyang nakita, ngunit patuloy ang kanyang paghahanap. Dahan-dahan siyang yumuko sa ilalim ng papak ni Mang Tonyo. Tinitingnan ang bawat sulok. Ang ilalim ng lumang papak ay punong alikabok at malumang gamit na naiwan ni Tito Enrique. At doon sa pinakadulong sulok sa ilalim mo isang sako may nakita si Bernadette. Isang maliit na bota, salamin, parang botang pabango, ngunit mas luma at may makapal na salamin. Kinuha niya ito. Malamig ang hawak nito. May lamang likido sa loob. Kulay pula, mapula-pula, parang dugo, at malapot. Dahan-dahan niyang inamoy. Isang matamis, nakasusulasok na amoy. Amoy ngang sariwang dugo, ngunit may bahit ng nakakairitang tamis. Amoy metal, amoy karne. Ang kanyang sikmura,
ay bumaliktad. Napatakip siyang bibig. Ito ang amoy na narinig niya sa gabi. Ang amoy na kasama ng anino. Ito ang amoy ng kamatayan. Hindi niya inasahan ang makita ito. Ang bote ay halos puno. Sino ang naglagay nito dito? At ano ito? Hindi ito gamot. Hindi ito panggalis ni masamang espiritu. Naramdaman ni Bernadette ang matinding takot na dumaloy sa kanyang nga ugat. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Ang bote ay tila naglalaman ng katotohanan na hindi niya gustong malaman. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy na nanghihina ang kanyang ama. Nanginginig ang makamay ni Bernadette habang hawa ang bote. Ang mapula-pulang likido sa lupa ay tila kumikinang sa ilalim ng bahagyang liwanag na pumapasok sa bintana. Ang amoy nito ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang kakilakilabot na timplaang matamis at metalikong dugo. Ito ang amoy na kasama ng aninong lumilipat sa labas ng kanilang bahay. Ang amoy na nagpahirap sa kanya gabi-gabi. Ito ang amoy ng kamatayan. Nabalutan ng matinding takot si Bernadette, ngunit sa gitna ng takot na iyon, may nagising na bagong determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa buhay ng kanyang ama. Maingat niyang ibinalik ang bote sa ilalim ng papak, tinakpan muli ang sako. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa impormasyong ito. Ngunit alam niya na hindi ito gamot at mas lalo siyang nakduda kay Aling Dina. Lumabas si Bernadette bahay. Ang hangin ay sariwa, ngunit ang paligid ay tila may sinasabi. Ang nabulungan ng makapitbahay ay tila mas malinaw na ngayon sa kanyang pandinig. Naglakad siya patungo sa tindahan, pilit na magmukhang normal, ngunit ang kanyang mata at tanga ay nakabantay sa bawat galaw at salita. Sa tindahan, dalawang matandang babae ang nakuwentuhan habang namimili. Nag-alinlangan si Bernadette, ngunit nilapitan niya sila. Magandang araw po, Aling Nena, Aling Stella, bati ni Bernadette. Pilit na ngumingiti. Ay, Bernadette, bati ni Aling Nena. Kamusta naman ang papa mo? Nanghihina pa rin po. Sagot ni Bernadette, sinubukang maging kaswal. Nagpapagamot po siya kay Aling Dina. Sabi po niya, siya raw ang makakatulong. Nagkatinginan ang dalawang matanda. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Magaling si Aling Dina, sabi ni Aling Sala, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Maraming natutulungan yan, pero marami na ring biglang nawawala ang buhay pagkatapos niyang gamutin, di ba? Bulong ni Aling Nena, tila kinakausap ang kanyang sarili. Parang si Manang Ising, biglang nanghina. At si Mang Tasyo, pati na si Enrique. Napasinghap si Bernadette. Si Tito Enrique po, ano po ang nangyari sa kanya? Nag-alinlangan si Aling Nena. Basta, bigla na lang siyang nanghina. Ang sabi, sakit daw. Pero walang sakit, parang inubos lang ang lakas. At yung mapasa niya sa lik, duktong ni Aling Sela. Hindi ba nagtaka rin kayo? Biglang bumalik sa isip ni Bernadette ang madilim na batik sa kamay nga niya. Hindi ito pasasalik, ngunit ang konsepto ay pareho. Ang biglang panghihina, ang nga senyales. Pero, hindi ba si Crisostomo ang sinasabing may gawa? Tanong ni Bernadette, sinubukang kumpirmahin ang impormasyon. Ay, si Crisostomo, sabi ni Aling Nena, umiling. Yun ang sabi-sabi, kasi basiya, may gulo sa isip, at malayo sa tao. Kaya siya ang pinaghihinalaan. Pero, may ibang kwento rin. Hindi na nagtanong pa si Bernadette. Nakuha na niya ang kailangan niya.
Nagbabago ang kanyang pananaw. Hindi na lang si Crisostomo ang suspect. May isang pattern. Isang nakakatakot na pattern. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ni Mang Lito, ang matandang kapitbahay. May dala itong isang sakong kamote. Bernadette, anak, bati ni Mang Lito. Nadala akong panghimagas niyo. Kamusta ang papa mo? Nanghihina pa rin po. Mang Lito, sagot ni Bernadette, may kalungkutan sa boses. Nagbuntong hininga si Mang Lito. Alam mo, Bernadette, may mga bagay na hindi dapat pinagtatawanan. Hindi lahat ng nakikita mo dapat mong paniwalaan, lalo na ang mukhang mapagkatiwalaan. Mang Lito, may alam po ba kayo tungkol sa nangyari kay Tito Enrique? Diretsahang tanong ni Bernadette. Hindi na makapagpigil. At sa nangyayari kay Papa, tumingin si Mang Lito sa paligid pagkatapos ay bumulong. Si Enrique, matapang yun. May hinuhukay. Siyang sikreto dito sa baryo. Isang lihim na matagal nang inilibing. Ano pong lihim? Tanong ni Bernadette. Lumalapit. Tungkol sa isang nilalang. Isang nilalang na nagpapanggap. Sinasamantala ang pagtitiwala ang matao. Ang sabi niya, nakita niya, raw ang patunay. Hindi raw ang halimaw na kita mo ang dapat katakutan, kundi ang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng katahimikan. Nagkaroon ng pakaunawa si Bernadette. Ang lihim na hinuhukay ni Enrique. Ang halimaw na nakukubli sa ilalim ng katahimikan. May naiwan po ba siyang kahit anong clue? Tanong ni Bernadette. Kahit anong dokumento, libro, diary. Umiling si Mang Lito. Wala akong alam, hija. Kung meron man, malamang itinago niya ng maingat, takot siya. Alam niyang malakas ang kalaban. Naamdaman, ni ba na ang pagkabigo? Ngunit ang masalita ni Mang Lito ay nagbigay sa kanya ang ideya. Si Tito Enrique ay matalino. Hindi siya basta-basta mapapatay. Malamang ay nakiwan siya ang isang bagay. Nang gabing iyon, matapos matulog ang ama, maingat na hinaluho ni Bernadette ang buong bahay ni Tito Enrique. Hindi siya tumitingin sa mga halata. Hinanap niya ang mga taguan, ang maalugar na hindi pagdududahan. Sa ilalim ng lumang aparador, sa likod ng isang sirang kahon ng damit, may naramdaman si Bernadette. Isang bagay na matigas. Dahan-dahan niyang inilabas. Isang maliit, lumang diary. Kulay luntian ang takip at ang mapahina ay dilaw na sa katagalan. Ang diary ni Tito Enrique, binuksan niya ito nang nanginginig ang magkamay. Ang masulat ay maliit, ngunit malinaw. Naglalaman ito ng mapang-araw-araw na tala, ngunit may mapahina na may kakaibang tono, mga obserbasyon. Mahanya, pagdududa. Maraming pahina ang lumipas, puro ordinaryong mapangyayari, hanggang sa makarating siya sa mga huling pahina. Ang masulat ay naging mas magulo, tila minamadali. Binabanggit ni Enrique ang kanyang panghihina. Binabanggit niya ang panggagamot na kanyang natatanggap. At pagkatapos, ang mga huling tala, nararamdaman ko na hindi ito sakit. Ito ay inaubos niya ako. Ang lakas ko ay nawavala. Nakita ko siya. Ang tunay niyang mukha, hindi ako nakakamali. Siya, ang huling pahina. Mayroong malaking batik ng dugo, tuyo na. Hindi niya mabasa ang karuktong ng salita. Ngunit sa ilalim ng batik, may isang sulat na tila isinulat sa huling hininga. Isang malaking titik. D. Ang titik D na nakasulat sa huling pahina ni diary ni Tito Enrique na may bahit ng dugo
ay tila sumigaw sa isipan ni Bernadette de para kay Dina. Aling Dina, ang albularyo na inaasahan nilang magpapagaling sa kanyang ama. Ang albularyo na ang mukha ay nakita niya sa lumilipat na anino. Ang albularyo na sa ilalim ng papak ng maniya ay may bote ng mapula-pulang likido na amoy dugo. Ang kanyang pagiging praktikal na dating pinaninindigan niya ay ngayon ay tuluyan ng gumuho. Wala ng lohikal na paliwanag sa lahat ng nangyayari. Ang aswang, ang nilalang na pinagtatawanan niya, ngayon ay tila nakaharap niya. Lalo pang lumala ang kalagayan ni Mang Tonyo. Ang kanyang pahinga ay naging mabigat at ang kanyang nga mata ay halos nakapikit na. Halos wala na siyang lakas upang magsalita. At ang kanyang balat ay mas lalong namutla. Tila kandila na unti-unting naubos. Ang bawat pagdalaw ni Aling Dina ay tila lalong nagpapabilis sa paglubok ng ama niya. Bulong ni Bernadette, hawa ang kamay ng ama. Malamig ito. Lalaban po tayo pa, hindi po ako papayag. Ngunit ano ang lalabanan niya? Paano? Hindi niya alam. Ang kanyang puso ay puno ng desperasyon. Dumating si Mang Lito, may dalang kaunting prutas. Nakita niya ang kalagayan ni Mang Tonyo at umiling. May lungkot sa kanyang mga mata. Bernadette, anak, sabi ni Mang Lito, ang boses ay malumanay. Tandaan mo ang sinabi ko, ang totoo, minsan ay nakatago sa pinakamabait na anyo. Tumingin si Bernadette kay Mang Lito. Ang mamata ay puno ng tanong. Mang Lito, alam po ba ninyo? Alam po ba ninyo kung sino si Aling Dina? Nag-aalinlangan si Mang Lito. Tinitigan niya si Bernadette ng matalim. Bakit mo natanong, Hija? May narinig po ako. At nakita, bulong ni Bernadette, ayaw nang maglihim. Ang papa ko nang hihina. At si Tito Enrique, pareho lang ang nangyari sa kanila. Nagbuntong hininga si Mang Lito. Matagal na ring may nagaganap na ganyan dito sa malalim. May mga namamatay na biglaan nang hihina lang. Ang pinahihinalaan ng nga tao si Crisostomo. Pero si Crisostomo, biktima lang. Siya pagdududa. Sino po palang toto? Tanong ni Bernadette, halos mapaya. Hindi ko pwedeng sabihin ng direkta. Hija, mapanganib. Ang manilalang na yan, malakas, nagsasara silang bibig. Pero ang tao, ang aswang, nagpapanggap. Sila ang pinagkakatiwalaan ng lahat. Ang masalita ni Mang Lito ay nakumpirma sa mahinala ni Bernadette. Si Aling Dina, siya ang halimaw na nakukubli sa ilalim ng maskara ng kabaitan. Isang matinding pagnanais ang bumalot kay Bernadette. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang kumpirmahin. Kailangan niyang malaman kung paano siya lalaban. Kung ano ang totoong mukha ng halimaw na unti-unting pumapatay sa kanyang ama. Kagaya ng nakaraang gabi, lumukop ang dilim sa malalim. Ang mga insekto ay umaling-aungaw. Ang hangin ay bumigat. Humiga si Bernadette sa tabing ama na kunwari natulok, ngunit ang kanyang mata ay bukas, naghihintay. Gusto niyang sundan si Aling Dina. Hindi na siya naniniwala sa paggamot. Alam niya na ang bawat pagdalaw ay isang paglapastangan sa buhay ng kanyang ama. Napakatahimik ng buong baryo. Hindi nagtagal. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa bahay ni Aling Dina. Tila may nag-ingat. Dahan-dahan, bumanggong si Bernadette. Sumilip siya sa bantana. Nakita niya si Aling Dina, nakasuot ng pangkaraniwang damit. Naglalakad palabas ng bahay. Ang kanyang galaw ay mabagal at maingat.
Tumungo siya sa likod ng bahay niya, patungo sa madilim na kagubatan. Nakpas siya si Bernadette. Kailangan niyang sundan ito. Kailangan niyang malaman. Kinuha niya ang maliit na flashlight sa kanyang bag at dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Naramdaman niya ang malamig na hangin na humampas sa kanyang balat. Ang lupa ay basa at madulas. Naglakad siya ng dahan-dahan. Itinago ang sarili sa likod ng mapuno at mga bushe. Sinusundan niya ang anino ni Aling Dina na unti-unting naglaho sa dilim ng kagubatan. Ang amoying nabubulok na karne at bulaklak ay muling dumating. Mas matindi ngayon habang papalapit siya. Ang kaganapan ng hinala niya ay nagbibigay ng kakaibang lakas at takot. Ang bawat hakbang niya ay punong pangamba, ngunit ang pagmamahal sa ama ay mas malakas kaysa takot. Habang papalalim sila sa kagubatan, unti-unting humina ang bulong na insekto. Ang mapuno ay mas lalong naging siksik. Ang dilim ay mas malalim. Bigla, may narinig siyang ingay. Hindi ito mula kay Aling Dina. Mula ito sa kabilang direksyon. Boses ng tao, galit. Pinatay ni Bernadette ang kanyang flashlight at naktago sa likod ng isang malaking puno. Nakita niya, isang grupong lalaki mula sa baryo, may dala silang masulo at bolo, galit ang kanilang mga mukha. At sa gitna nila, si Crisostomo, nakagapos ang kanyang makamay at halos hindi na ito makatayo. Ang kanyang muka ay puno ng takot. Ikaw ang salarin, sigaw isang lalaki. Ikaw ang aswang, kinuha mo si Enrique. At ngayon, gusto mo ring kunin si Tonyo. Hindi ako, sigaw ni Crisostomo, nakpupumiglas. Hindi ako ang biktima. Ang totu ay, tinulak siya ng isa sa malalaki. Huwag kang magpanggap, alam namin ang ginagawa mo. Tumingin si Crisostomo sa direksyon ni Bernadette. Kahit na nakatago siya, ang kanyang mata ay lumaki, punong pagmamakaawa. Hindi ako. Siya ang. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang salita, isa sa mga lalaki ang nagtapon ng sapot sa kanyang bibig, pinatahimik siya. Kinalatkat nila si Crisostomo papalayo, patungo sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Naiwan si Bernadette, nanginginig, nag-iisa sa dilim. Ang huling salita ni Crisostomo ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang totu, siya ang, at alam niya. Alam niya kung sino ang tinutukoy ni Crisostomo, at ang halimaw na iyon ay malapit na. Nanginginig pa rin si Bernadette sa likod ng puno. Ang sigaw ni Crisostomo ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang pandinig. Ang kanyang muha ay puno ng pagmamakaawa at ang huling salita niya, hindi ako, siya ang, ay tila martilyong bumubugpok sa kanyang isipan. Ang kawawang Crisostomo, inosente at biktima ng pag-aalinlangan ng matao, ng pagpapanggap ng tunay na halimaw. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Ngayon, mas malinaw na ang amoy na bubulok na karne at matamis na bulaklak. Mas matindi, mas malapit. Alam niya na ang amoy na iyon ay sumusunod sa tunay na nilalang na kanyang hinahanap. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Ang pagmamahal niya sa ama ang nagtulak sa kanya. Wala ng atrasan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at dahan-dahang sinundan ang pinanggagalingan ng amoy. Papunta ito sa pinakasiksik na bahaging kagubatan kung saan halos walang liwanag. Ang masangang puno ay tila makamay na sumasalo sa dilim. Bumubuwang ang maanino na tila nagmamasid. Naririnig niya
ang nga dahon na nakakayot sa kanyang nga paa. Ang tibok ngang kanyang puso ay napakabilis. Ang kanyang nga balahibo ay tumitindik. Ngunit patuloy siya sa paglalakad. Lumalapit sa pinagmumulan ng nakakapangilabot na amoy. Pagkatapos, nakita niya sa gitna ng isang clearing, malapit sa isang grupo ngang matatandang punong kawayan, nakita niya si Aling Dina. Nakatalikot ito sa kanya, nakayuko. Ang katawan nito ay tila gumagalaw ng kakaiba. Pilit na pinakalma ni Bernadette ang kanyang sarili. Mali siyang ang iniisip. Baka nakdadasal lang si Aling Dina o nangangalap ng halaman. Ngunit ang amoy ay lalong lumalakas. At may narinig siyang kakaibang tunok. Tunok ng buto na naghihiwalay. Isang malalim, basag na tunok. Lumabas sa kanyang pinagtataguan si Bernadette. Dahan-dahan, gusto niyang makita ng malinaw. Ang kanyang mamata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay halos bumaba. Nakita niya, nagsisimulang magbago ang katawan ni Aling Dina. Ang balat ng matanda ay tila nababalat. Ang likod niya ay umumbok, may lumalabas. Ang mabraso ni Aling Dina ay nagsimulang maging manipis, humaba, at anti-anting lumabas ang malalaking pakpak, mga pakpak ng paniki. Ngunit napakalaki, itim at puno nga ugat na tila buhay. Ang kanyang bibig ay unti-unting humaba, lumabas ang matalim at mahabang dila. Ang kanyang nga mata ay lumaki, naging pula at punong kasamaan. At ang pinaka nakakagulat sa lahat, unti-unting humiwalay ang katawan ni Aling Dina. Ang katawan niya sa itaas ay lumitaw at ang katawan niya sa ibaba ay nanatili sa lupa. Ang mga laman at ugat ay nakalawit, sariwa at duguan, tila bagong hiwa. Isang kalahating katawan na may malalaking pakpak na kabitin sa hangin. Isang manananggal. Ang nilalang na kinatatakutan ng mamatatanda. Ang halimaw na bumabalot sa mga bangungot ng magabata. Ang nilalang na pinagdudahan niya. Ito ay totoo. At ito ay nasa harap niya. Ang manananggal na si Aling Dina ay nagbigay ngang isang matinis na hiyaw, isang tuno na nakpatayo sa lahat ng balahibo sa katawan ni Bernadette. Ito ay tuno ng matinding kasamaan, ng uhaw sa buhay. Lumipat ang manananggal sa itaas ngang mapuno. Ang kanyang mapakpak ay lumilikha ngang isang malakas na tunok sa dilim. Ang kanyang dila ay lumabas, umaaligid, tila naghahanap ng biktima. Ang amoyng dugo ay lalong lumakas kasama ang nakakadiring tamis. Hindi nakahinga si Bernadette. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi siya makagalaw. Ang mukha ni Aling Dina, ang ngiti sa kanyang labi, ay ngayon ay naging isang bangungot na may dugo sa kanyang mangipin. At ang manananggal na ngayon ay lumilipat sa itaas, ay unti-unting lumiko. Tumungo ito sa direksyon ni Ambabaryo. Tumungo ito sa direksyon ng kanyang bahay. Ang kanyang ama. Nagising si Bernadette mula sa pagkabigla. Isang malalim na takot ang bumalot sa kanya. Ngunit ito ay napalitan ng pagnanais na iligtas ang kanyang ama. Kailangan niyang makabalik sa bahay. Mabilis siyang tumakbo. Hindi pinapansin ang masangan na humahampas sa kanyang mukha, ang maugat na bumubundol sa kanyang paa. Ang hiyo nga manananggal ay nasa likod niya. Mas malakas na ngayon. Habang papalapit siya sa bahay, nakita niya ang silong buwan na tumatama sa bintana ng kwarto ng kanyang ama. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Kailangan niyang maunahan ang nilalang na iyon. Ngunit nang makalapit siya, naramdaman niya ang malamig na hangin na dumadaloy mula sa harap ng bahay. Ang pintuan. Bukas, dumaloy ang lamig sa katawan ni Bernadette.
Ang pintuan ay bukas, malawak. Tila inaanyayahan siyang pumasok sa pinakamadilim niyang bangungot. Ang amoyng dugo at bulaklak ay lalong tumindi, halos bumara sa kanyang lalamunan. Alam niya na huli na siya. Nauna ang halimaw. Pumasok siya sa loop, halos hindi na humihinga. Ang loop ng bahay ay madilim. Tanging ang mahinang liwanag mula sa buwan ang nagbibigay ng kakaibang anino. Ang katahimikan ay nakakabingi. At sa gitna ng katahimikan na iyon, narinig niya ang mahinang huni ni Mang Tonyo. Sinundan niya ang huni. Lumakat siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila milyong-milyong tinik na tumutusok sa kanyang mapaa. Ang kanyang mata ay nanlaki. Naghahanap ng anino, ng hugis, ng kahit anong senyalas. Pagdating niya sa kwartong kanyang ama, doon niya nakita si Aling Dina. Nakaupo ito sa gilid ng kama ni Mang Tonyo. Ang kanyang kamay ay nakahawa sa noo ng kanyang ama. Hindi na siya manananggal ngayon. Bumalik siya sa anyo ng isang matandang babae. Ang maputing buho ay mayos pa rin. Ang malabi ay nakangiti. Ang kanyang muha ay puno ng habag. Ngunit para kay Bernadette, ang ngiting iyon ay punong kasamaan. Ang habag sa kanyang muha ay isang manifestasyon lamang ng kanyang panlilinlang. Ang matamis na amoyng dugo at bulaklak ay nakmumula sa kanya. Isang nakakadiring patunay ng kanyang nakrimen. Aling Dina, sabi ni Bernadette. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Lumingon si Aling Dina. Ang kanyang ngiti ay mas lalong lumawak. Bernadette, Hija, bakit ka gising pa? May masamang pakiramdam ka ba? Ang boses nito ay kalmado, malumanay, tila walang kasalanan. Bitawan mo ang papa ko, sabi ni Bernadette. Ang kanyang kamao ay nakakuyom. Alam ko na ang ginagawa mo. Nanatili ang ngiti ni Aling Dina. Ano ang sinasabi mo? Hija, ginagamot ko ang papa mo. Nilalabanan ko ang masamang espiritu na kumakapit sa kanya. Hindi totoo yan. Sigaw ni Bernadette. Ikaw ang masamang espiritu. Ikaw ang aswang. Ikaw ang manananggal. Sa wakas, nakbago ang ngiti ni Aling Dina. Ang kanyang mata, na dating punong ang kabahitan, ay ngayon ay naging matalim at punong lamig. Ang kanyang labi ay lumikang isang ngiting punong ang panunuya. Kaya mo palang malaman, sabi ni Aling Dina. Ang boses ay nagbago. Hindi na ito malumanay. Ito ay punong ang kapangyarihan at paghamak. Napakatalino mong bata. Pero sayang, huli na ang lahat. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Bernadette. Lumalapit sa kama. Pinaprotektahan ang kanyang ama. Bakit? Ngumisi si Aling Dina. Dahil ito ang aking kalikasan. Ito ang aking buhay. Ang matao ay nagtitiwala sa akin. Humihingi silang tulong. Nagdadasal. At sa kanilang kahinaan, doon ako lumalakas. Pinatay mo si Tito Enrique. Akusa ni Bernadette. Ang kanyang mata ay lumuluha. Si Enrique. Tumawa si Aling Dina. Isang tunog na parang kalansing ng buto. Si Enrique. Masyado siyang usyoso. Nagsimula siyang maghukay ng makalihim na hindi niya dapat alamin. Nakita niya ang aking tunay na anyo at kailangan kong manatiling ligtas. Kailangan kong manatiling nasa posisyon na pinagkakatiwalaan ng lahat. At si Crisostomo? Tanong ni Bernadette galit. Siya ang sinisisi mo. Siya ang pinaghihinalaan ng lahat. Pero inosente siya, si Crisostomo. Tawa ni Aling Dina ay lalong lumakas. Perpekto siya. Isang balih na tao na malayo sa lahat. Madali siyang pagdudahan. Walang maniniwala sa kanya kahit magsalita pa siyang katotohanan.
kaya mas madali ang aking trabaho. Habang abala silang hinahanap ang halimaw sa maling lugar, ako, ang tunay na halimaw, ay nasa harap nila, tumutulong, nagpapanggap. Naramdaman ni Bernadette ang lalong panghihina ng kanyang amo. Si Mang Tonyo ay humuni. Pilit nitong binuksan ang kanyang mata. Nakita niya si Bernadette at ang kanyang mukha ay punong takot. Bernie, bulong ni Mang Tonyo, halos hindi na marinig takbo. Anak, hindi pa. Hindi kita iwan. Umiyak si Bernadette. Tumingin si Aling Dina kay Mang Tonyo at isang matalim na tingin ang ipinukol niya. Sayang, malapit na sana akong matapos sa kanya. Pero may nakasira. Ngayon, kailangan kong bilisan. Tumingin si Aling Dina kay Bernadette. Ang kanyang mata ay nagbabaga. Ang kanyang ngiti ay naging matatalim na ngipin. Ang kanyang kuko ay unti-unting humaba, naging matulis, tila mapatalim. Ngayon, sabi ni Aling Dina, tumayo ng dahan-dahan. Ang kanyang galaw ay puno ng kakatakot na biyaya. Ikaw naman, hindi ka dapat nangingialam. Biglang lumukso si Aling Dina patungo kay Bernadette. Ang kanyang kuko ay nakahanda. Nang sumugot si Aling Dina, hindi na nag-isip si Bernadette. Ang insting na protektahan ang kanyang ama ang tanging bumalot sa kanya. Mabilis siyang umilag at ang matutulis na kuko ni Aling Dina ay tumama sa pader, nag-iwan ng malalim na bakas. Ang mga kuko nito ay parang mga kutsilyo at ang kanyang mukha ay puno ang matinding galit. Masyado kang pakialamera, sigaw ni Aling Dina. Ang boses ay nagkaroon ng tuno ng lalabas na hangin. Punong kasamaan, huwag kang hahadlang sa akin. Tumalon si Aling Dina muli. Ang kanyang kamay ay umaamba. Naramdaman ni Bernadette ang matalim na simoy ng hangin habang lumalapit ang makuko. Sumabunot siya sa sahig at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang sipain ang tiyan ni Aling Dina. Isang matinis na hiyaw ang pinakawalan ni Aling Dina. Ngunit hindi ito tuno ng sakit. Ito ay tuno ng pagkabigla at inis. Tumilapon ito paatras, ngunit mabilis na nakabawi. Walang makakapigil sa akin, sigaw ni Aling Dina. Ang buhayng papa mo magiging akin, nilingon ni Bernadette. Ang kanyang ama, si Mang Tonyo, ay halos wala ng buhay. Ang kanyang pahinga ay mabigat at halos hindi na marinig. Kailangan niyang bilisan. Ngunit paano mo lalabanan ang isang nilalang na hindi tao? Biglang bumalik sa kanyang isipan ang kwento ni Lola niya. Ang magkwento tungkol sa mga aswang at kung paano sila mapapatay. Ang manananggal. Ang kanyang katawan ay nahahati. Ang kanyang katawan sa itaas ay lumilipad, habang ang katawan sa ibaba ay nananatili sa lupa. Ang katawan sa ibaba, asin, bawang. Bulong ni Bernadette sa sarili habang umilak sa isang sunto ni Aling Dina. At ang kalahating katawan, mabilis siyang tumakbo patungo sa kusina. Hinabol siya ni Aling Dina. Ang kanyang makuko ay lumilihang matinis na tunog sa sahig. Walang takas. Sigaw ni Aling Dina. Ngayon na ang iyong katapusan. Nang makarating sa kusina, hinanap ni Bernadette ang asin. Walang panahon para mag-isip. Kinuha niya ang isang sako nga asin at inihagis sa mukha ni Aling Dina. Isang matinding sigaw ang pinakawalan ni Aling Dina. Ang kanyang mukha ay tila nasusunok. Ang kanyang kuko ay napilitang bumalik sa orihinal nitong anyo. At ang kanyang katawan ay nanginginig. Ngunit hindi ito sapat. Mabilis siyang nakabawi at ang kanyang nga mata ay nagbabaga sa galit. Wala kang magagawa, sigaw ni Aling Dina. Napakalakas ko, hindi mo ako mapapatay.
Tumalon si Aling Dina. Sinubukang dakmain si Bernadette. Ngunit sa isang iglap, may nakpakita. Isang mabilis na anino. Splash! Isang likido ang tumalsik sa mukha ni Aling Dina. Sinundan itong isang bagay na bilok na tumama sa kanyang dibdib. Isang matinding hiyaw ang lumabas sa bibig ni Aling Dina. Hindi ito tunong galit. Ito ay tunong ang matinding sakit. Lumingon si Bernadette. Nakita niya si Mang Lito. Ang matandang lalaki ay nakatayo sa pintuan, hawa ang isang maliit na bote na tila may laman na langis. At ang kanyang isa pang kamay ay may hawa na ulong bawang. Ang kanyang muha ay seryoso. At ang kanyang mata ay punong determinasyon. Hindi ka magtatagumpay, halimaw, sigaw ni Mang Lito. Ang kanyang boses ay punong lakas na hindi inasahan ni Bernadette. Ang dilim ay hindi magwawagi. Napahiga si Aling Dina. Nanginginig. Ang kanyang balat ay tila nasusunog. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na laman. Mang Lito, sigaw ni Bernadette. Paano? Ang katawan sa ibaba. Bernadette, sigaw ni Mang Lito. Doon siya mahina. Durugin mo ang kanyang puso. Ang puso ang manananggal ay nasa kanyang katawan sa ibaba. Ang bahagi na kanyang iniiwan kapag siya ay lumilipad. Ito ang kanyang kahinaan. Tumingin si Bernadette sa paligid. Kailangan niyang matulis na bagay. Nakita niya ang lumang ita na ginagamit ni Tito Enrique sa pagtatanim. Matulis at mabigat. Dahan-dahan siyang lumapit sa lumang ita. Si Aling Dina ay nanginginig pa rin sa sakit, ngunit dahan-dahan na itong bumabawi. Hindi mo nga ako mapapatay. Sigaw ni Aling Dina, pilit na bumabanggon. Kinuha ni Bernadette ang ita. Malamig ang hawak nito. Ngunit sa kanyang kamay, naramdaman niya ang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Para kay Papa, para kay Tito Enrique, at para sa lahat ng biktima mo. Sigaw ni Bernadette. Tumalon siya patungo kay Aling Dina. Ngunit hindi siya tumama sa katawan ni Aling Dina na nasa harapan niya. Nilinggon niya ang bahagi ng katawan ni Aling Dina na naiwan sa likod ng bahay. Ang katawan sa ibaba na tila isang patay na laman. Ito ang kanyang puso. Ito ang kanyang buhay. Huwag! Sigaw ni Aling Dina. Ang kanyang mukha ay punong takot. Ngayon, tunay na takot. Mabilis na tumakbo si Bernadette sa likod ng bahay. Nandun pa rin ang kalahating katawan ni Aling Dina, nakatago sa ilalim ng madilim na bahagi ng punong balete. Ang katawan ay payat at ang mga laman ay nakalabas. Tila isang bagong katay. Itinas ni Bernal ang itak. Sa bawat pagtaas, naramdaman niya ang galit, ang sakit, ang determinasyon. Mamatay ka, halimaw. Sigaw ni Bernadette. Ibinaba niya ang ita ng buong lakas patungo sa gitna ng kalahating katawan. Isang matinis, nakakabingi na hiyaw ang sumabok sa buong baryo. Hindi ito hiyawng tao. Ito ay hiyawng isang nilalang na binubuwisang ng buhay, isang tunok na nakpapatinak sa pusong lupa. Naramdaman ni Bernadette ang malapot na bagay na tumalsik sa kanya. Ang amoy ng dugo ay lalong lumakas. Napadapa si Bernadette. Ang buong paligid ay umiling. Nagkaroon ng malakas na payanik sa lupa. Ang madahon ay nagsipaglaglagan. Ang maibon ay lumipad. Takot. At nang tumayo si Bernadette, wala na. Wala na ang kalahating katawan. Wala na ang manananggal. Ang buong paligid ay naging tahimik. Ngunit ang hiyaw na iyon ay umaling-aungaw pa rin sa kanyang pandinig at sa kanyang isipan. Alam niya, hindi ito tapos. Ang sigaw ay kumalat sa buong malalim. Isang etsyong ang bangungot na nakpatindik sa lahat ng balahibo ni Bernadette.
Ngayon, katahimikan na ang bumabalot sa kanila. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang ingay. Ang matamis na amoy ng dugo ay nanatili sa hangin, isang paalala ng nangyari. Nanginginig ang buong katawan ni Bernadette, ngunit ang kanyang isipan ay nanatili sa kanyang ama. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Naabutan niya si Mang Lito na nakatayo sa tabi ni Mang Tonyo. Ang mukha ay punong paalala. Si Mang Tonyo ay humihinga pa rin ngunit mahina. "Bernadette, anong nangyari?" tanong ni Mang Lito. Ang boses ay nag-aalala. "Patay na siya, Mang Lito," sabi ni Bernadette. Ang boses ay halos hindi marinig. "Pinatay ko siya, ang manananggal." Umiling si Mang Lito. Ang kanyang mata ay punong lungkot. Hindi siya madaling mamatay, Hija. Ang makagaya niya ay nagtatago, pero sa ngayon ay wala na siya. "Malakas ka, Bernadette." Niyakap ni Bernadette ang ama, humihikbi. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Sa pagod at sa trauma, hindi niya inakala na makakaligtas sila. "Pa, ayos ka lang po ba?" tanong niya. Hinahawakan ang mukha ng ama. Binusan ni Mang Tonyo ang kanyang mamata. Mahina pa rin, ngunit may bahid ng buhay na ngayon ay naroon. "Bernie, anak." Isang malaking ginhawa ang bumalot kay Bernadette. Buhay ang kanyang ama. Sila ay ligtas. Sa ngayon. "Salamat, Mang Lito," sabi ni Bernadette. "Lumuluha, kung hindi dahil sa inyo." Umiling si Mang Lito. "Matagal ko nang alam ang tungkol sa kanya. Sinubukan kong bigyan ng babala ang tao, pero walang naniwala. Nasyadong pinagkakatiwalaan si Aling Dina. Ang kanyang galing sa panggagamot ay ginamit niya para manlinlang. Pinaniwala niya ang lahat na si Crisostomo ang may gawa habang siya dahan-dahang lumalamon ng buhay." "Bakit po siya ginawa?" tanong ni Bernadette. Ang kanyang boses ay punong galit. Kailangan niyang buhay. Paliwanag ni Mang Lito, para manatili siyang malakas. Ang makagaya niya ay kumukuha ng enerhiya mula sa mamahihina at may sakit. Ito ang kanilang ikinabubuhay. At dahil isa siyang albularyo, madali siyang makalapit sa mga naghihingalo, sa mga nawawalan ng pag-asa. Mas madali silang kainin. Nanginginig si Bernadette. Ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inakala. Ang halimaw ay hindi isang nilalang na nakikita sa dilim. Ito ay isang nilalang na nakukubli sa ilalim ng maskara ng kabaitan na ginagamit ang pagtitiwala ng mga tao laban sa kanila. Habang papalapit ang umaga, dahan-dahang gumanda ang pakiramdam ni Mang Tonyo. Ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting bumalik. Ang kanyang paghinga ay naging mas regular, ngunit ang karanasan ay nakiwan ng malalim na marka sa kanya. "Kailangan na nating umuwi, Pa," sabi ni Bernadette, nang makaroon ng sapat na lakas si Mang Tonyo para makapaglakad. Umalis sila sa barangay malalim kinabukasan. Ang baryo ay tila mas tahimik kaysa dati. Ang matao ay lumabas upang tingnan sila. Ang kanilang mata ay punong pagdududa at pakalito. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, ngunit ramdam nila ang kakaibang enerhiya sa hangin. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Aling Dina ay kumalat, ngunit walang nakakaalam ng tunay na dahilan. Niyakap ni Mang Lito si Bernadette. "Mag-ingat kayo, anak. Ang mundo ay puno ng lihim na hindi natin maintindihan. Hindi lahat ng nakikita mo dapat mong paniwalaan." "Salamat po, Mang Lito," sabi ni Bernadette. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Habang naglalakbay ang kanilang sasakyan papalayo sa malalim, tiningnan ni Bernadette ang baryo. Ang mapuno ay tila nagbabantay. Ang mga bahay ay nakatago. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at kalungkutan. Nakaligtas sila, ngunit ang takot ay nanatili. Ang bangungot ay nag-iwan ng malalim na sugat.
Ang kanyang pagiging praktikal ay nabasag. Ngayon, alam niya na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng agham. Ang nga aswang ay totu at sila ay nasa lahat ng dako. Habang dumadaan ang kanilang sasayan sa isang liblib na bahaging kalsada, napansin ni Bernadette ang isang figura sa gilid ng daan. Isang lalaking payat, gulo ang buhok at balbas, at ang madamit ay ragol. Naglalakat ito ng walang direksyon. Ang kanyang mamata ay nakatingin sa kawalan, si Crisostomo. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito tumitingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang bagay. Isang matalim, ngunit halos hindi makita na ngiti. Isang ngiting puno ni pagalam. Nagpatuloy ang sasakyan. Ngunit ang tingin ni Crisostomo at ang kanyang kakaibang ngiti ay bumuntot kay Bernadette. Tila isang paalala na ang bakas ng halimaw ay hindi madaling mawala. Ang pagbabalik sa Maynila ay hindi ang pagtakas na inaasahan ni Bernadette. Sa halip na magdulot ng ginhawa, ang semanto at ingay ng siyudad ay tila nagpapalala lamang ng kanyang maalaala. Bawat anino, bawat kaluskos ay nagbabalik sa kanya sa madilim na kagubatan ng malalim. Ang amoy ng tambutso ay hindi makatabing sa panunuot ng matamis na dugo na amoy na tila nanatili sa kanyang ilong. Nag-iba si Bernadette. Ang dating praktikal at lohikal na babae ay ngayon ay naging mapagbantay, halos paranoid. Hindi na siya basta-basta naniniwala sa mga ngiti. Bawat estranghero ay tinitignan niya ng may pagdududa. Bawat albularyo, bawat manggagamot ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Ang kanyang matinding ho-ho-ho-ho-ho hinala sa mga pamahiin ay napalitan ng isang malalim na pag-unawa at takot. Ang aswang ay hindi lang kwento. Ito ay totu at hindi ito nagtatago sa kadiliman, kundi sa liwanag sa ilalim ng pagtitiwalang tao. Ang kanyang ama, si Mang Tonyo, ay unti-unting nakakabawi sa pisikal. Ang kanyang kulay ay bumalik at ang kanyang lakas ay dahan-dahang nakbalik. Ngunit tulad ni Bernadette, nag-iba rin siya. Ang dating masayahin at mapagbiro niyang ama ay naging tahimik. Madalas itong nakatulala sa kawalan. Ang kanyang mata ay puno ng alaala ng isang bangungot na pinagdaanan nila. Ang kanilang relasyon ay mas naging malalim, isang tahimik na pag-unawa sa isang bagay na silang dalawa lang ang nakakaalam. Okay ka lang pa? Tanong ni Bernadette isang gabi habang nahahapunan sila. Oh, Ana, sagot ni Mang Tonyo, ngunit ang kanyang tingin ay malayo. Masarap ang luto mo. Hindi na sila gaanong nag-usap tungkol sa nangyari sa malalim. May tahimik na kasunduan sa pagitan nila na hindi na ito dapat balikan. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay alam na ang trauma ay nanatili. Madalas na nananaginip si Bernadette. Nga bangungot na punong ngiti ni Aling Dina, ang napakpak na dumadaan sa buwan, ang kalahating katawan na nasa ilalim ng balatetri, ang maiya ni Crisostomo, at ang kanyang huling, nakakatakot na ngiti. Gigising siyang basang-basang pawis, ang kanyang puso ay kumalabok, at ang amoyng dugo ay nasa kanyang ilong upang maintindihan ang kanyang pinagdaanan. At upang labanan ang kanyang takot, sinimulan ni Bernadette na magbasa. Naaral siya tungkol sa mga nilalang sa Philippine folklore, ang maaswang, manananggal, tiyanak, mangkukulam. Hindi na niya ito tinatawanan. Sinimulan niyang intindihin ang malumang paniniwala, ang mga tradisyon na dati kinainisan niya. Nalaman niya na ang makwentong ito ay hindi lamang pampatakot, ito ay mga babala. Mga babala mula sa mga ninuno na nagbabantay sa kanilang mga kaapu-apuhan. Naging mas alerto siya sa paligid.
Napansin niya ang mamalit na bagay na dati binabalewala niya. Ang kakaibang tingin ng isang matanda. Ang nakakatakot na ngiti ng isang tao na masyadong mabait. Ang biglang paginangang isang kapitbahay na walang dahilan. Ang mundo, para kay Bernadette, ay hindi na simple, hindi na ito itim at puti. Ngayon, puno itong makulay ng pagdududa, ng takot at ng pagtatago. Alam niya na ang aswang ay maaring nasa tabi lang niya, nagpapanggap bilang isang kaibigan, isang doktor, isang albularyo. Isang hapon habang nakbrowse si Bernadette sa internet, nakita niya ang isang balita mula sa isang local news site. Isang maliit na balita lamang, halos hindi napapansin. Misteryosong albularyo. Sumikat sa Izong, baryo sa Visayas. Kakaiba ang headline para sa kanya. Pinindot niya ito. Ang artikulo ay tungkol sa isang bagong albularyo na dumating sa isang liblib na baryo sa Visayas. Inilarawan ito bilang isang matandang babae, mabait at matulungin na nakakapagpagaling ng mga sakit. Ang mga residente ay nagmamadali sa kanya. Naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang puso ay kumalabok. Nagiba ang kanyang pakiramdam. Hindi ito simpleng balita. Tiningnan ni Bernadette ang larawan na kasama ng artikulo. Malabo, ngunit nakikita niya ang hugis. Isang matandang babae, nakangiti. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino. Ngunit may isang detalye na nakpatindig sa kanyang balahibo, na nakpalamig sa kanyang buong katawan. Isang detalyeng binanggit sa caption. Isang detalyeng binanggit ng nga taong naglarawan sa bagong albularyo. Palagi raw po siyang may dalang malaking alampay na nakatakip sa kanyang lik at braso. Hindi raw po siya mahilig magpakitang balat. Nalaglak ang tablet sa kamay ni Bernadette. Ang larawan, ang caption, ang malaking alampay, ang ngiti, ang amoy na tila bumalik, matamis at nakasusulasok. Hindi maaring makamali siya. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumaloy sa kanyang batok. Hindi siya namatay. Ang nilalang na iyon, ang halimaw na bumalot sa kanyang buhay sa malalim, ay naroroon pa rin, nagtatago, nagpapanggap, lumipat lang ng lugar. Ang kanyang puso ay kumalabok ng napakabilis, hindi dahil sa takot na tatamaan siya ngayon, kundi dahil sa matinding pagkabigo at pagkaunawa. Ang laban nila sa malalim ay hindi ang katapusan. Ito ay simula lamang ng isang katotohanan na kailangan niyang tanggapin. Ang kasamaan ay hindi kailanman nawawala. Nagpapalit lang ito ng anyo, ng lokasyon. Niyakap ni Bernadette ang kanyang sarili. Ang kanyang pagiging praktikal ay tuluyan nang nalusaw. Ang kanyang pag-aalinlangan sa mga kuwento nga suwang ay napalitang ang isang malalim at nananatiling takot. Hindi na ito tungkol sa mga halimaw na may malalaking ngipin at matutulis na kuko. Ito ay tungkol sa mga halimaw na may ngiti, na may mabuting puso, na may kakayahang manlinlang. Ang mahalimaw na ginagamit ang kanilang tiwala laban sa kanila. Ang trauma mula sa malalim ay hindi nawala. Sa halip, naging bahagi ito ng kanyang pagkatao. Bawat kaluskos, bawat anino, bawat matamis na amoy, ito ay mga paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may nagbago rin sa kanya. Naging mas matapang siya, naging mas matalino. Sinimulan ni Bernadette na ikwento ang kanyang karanasan. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa mga pinagkakatiwalaan niya. Sa simula, marami ang hindi naniniwala, tinawanan siya. Ngunit may ilan na nakinig, na naramdaman ang bigat ng kanyang salita. Naging tagapagsalaysay siya, isang tagapagbigay ng babala. Ang kanyang boses, na dating punong pag-aalinlangan, ay ngayon ay punong pagiging seryoso at pagunawa.
Ikinuwento niya ang tungkol sa aswang, hindi bilang isang pamahiin, kundi bilang isang metaphor. Ang aswang, para sa kanya, ay hindi lamang isang nilalang. Ito ay simbolong pagtatagong kasamaan sa likod ng kabaitan, ng paglilinlang, ng paggamit ng tiwalang tao para sa sariling layunin. Ang kwento ni Enrique, ang kwento ng kanyang ama at ang sarili niyang kwento ay naging kanyang misyon. Upang buksan ang mata ng matao, upang maging mas mapagmatyag, upang maintindihan na ang tunay na halimaw ay maaring nasa tabi lang nila. Isang gabi, habang naglalakad si Bernadette sa kalye, bumalik ang amoy. Hindi ito kasing tindi ng dati, ngunit sapat para mapansin niya. Ang matamis na amoy ng bulaklak na may bahit ng dugo. Napatikil siya. Tumingin sa paligid. Ang matao ay naglalakad sa kanilang maruta. Ang masasakyan ay dumadaan. Normal ang lahat. Ngunit alam ni Bernadette na hindi. Tumingin siya sa kalangitan. Madilim. Wala ang buwan. Ngunit parang may narinig siya. Isang mahinang tunog. Tila may lumilipad. Tila may naghahanap. Alam niya na ang laban ay hindi nagtatapos. Hindi ito nagtatapos sa pagpatay sa isang nilalang. Sapagkat ang kasamaan ay may maraming mukha at ang masugat na hindi nakikita. Ang mabakas ng halimaw ay mananatili sa kanya habang buhay. Ngunit ngayon, handa na siya. Handa na siyang makinig. Handa na siyang makita. Handa na siyang magbigay ng babala. Dahil alam niya na sa bawat baryo, sa bawat siyudad, sa bawat sulok ng mundo, may isang alingdina na naghihintay. At may isang Krisostomo na biktima. At may isang Enrique na naghahanap ng katotohanan. At may isang Bernadette na handang lumaban. Hindi na siya ang dating Bernadette. Siya ay nabago. Naging isang tagapagbantay. Isang survivor. At isang kwentistang katotohanan.